Magandang Oo. umaga, magandang gabi mga kapatid ni Kristo. Lalo na po doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ngayon po isang gabi na naman ng biyaya na marami na naman tayong matututunan, mabubusog na naman ang ating espiritu. Um, Oo. isa pong opening prayer. Purihin ang Panginoon, ha. So the power of God, even in our difficult situation because of nature's uh, yung reaction ng nature sa pagsira natin, no, sa kalikasan natin. Kaya nagka-suffer tayo. Jesus, no, the Lord of nature. Marami po sa Biblia sinasabi niya sa mga waves, be still, no? Calm, be calm. Ah, Jesus, hinihingi po namin, lalo po sa bansa namin, no, na sinisira ng mga masamang tao ang iyong creation, no, mga bundok, mining and everything. Jesus, gumawa po kayo ng paraan para matigil tong kasalanan na ito, no, mortal na kasalanan. Jesus, gumawa po kayo ng paraan, no? Ah, at sa mga tao po namin na naapekto nito, na nangihina, ano? Sinabi po ng Word of God, no, sa 1 John 4:4, He who is within you is greater than he who is in the world. Lord, sa lahat po ngayon na nagka-suffer, ang iyong presensya sa aming puso ay madama namin, no, na sa mga itong pagsubok, mga walang kuryente ngayon, Panginoon, hindi makapagsaing, hindi o gustong bumili, hindi makabili dahil wala nagbebenta, Panginoon, dahil binabaha din sila. Panginoon, nung aming pangsariling lakas, Panginoon, palakasin mo, no, the power of your resurrection, no. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami ngayong sa aming mga paghihirap dahil sa mga mortal sin na ginagawa ng mga taong namamahala sa aming bansa. Ito'y hiniling namin sa pamagitan ng iyong pangalan, sa lakas ng Espiritu Santo, sa proteksyon ng Diyos Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise Ah, Jesus, no? bago po tayo magsimula, baka po merong gustong munang mag-share ng naging natanggap nilang biyaya sa loob ng isang linggo na to. Umpisaan ko na po. Mm. Sige po, sige po. God bless po. Pasalamat lang sa Panginoong Jesus na nakikita ko sa Facebook yung mga kalagayan ng mga kapwa natin Pilipino. Siguro nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang mga mahal ko sa buhay nasa maayos na kalagayan. Yun po ang pinagpapasalamat ko. At tinataas ko Oh, po sa Panginoon ng kalagayan ng mga kapwa natin Pilipino na nagdurusa ngayon. ganun, oo. Dito rin, oo, yung After tayo, at eh, tanaw ko na yung yung baha sa ang daming kapitbahay apektado ng baha. Mabuti hindi umabot sa amin. thank you. Pero nakaayos na lahat. Ah, at mas kawawa yung mga talaga makita mo yung hirap ng dahil sa kasalanan, no, mortal na kasalanan ng mga namamahala sa atin, no. From barangay up to the top, pati mga empleyado, pati mga staff, no. Napakalaki ng budget ng bayan, no. 1.3 trillion para sa flood control. Wala nangyari, no. Panginoon, at ganito mangyari lagi pa ulit-ulit. Kaya hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo ni Lord, no, na paano matitigil ang mga taong ito, no, sa kanilang pangungurakot, no, na nakakasama sa ating bayan. Kasalanan po 'yun, no. Hindi po will ng God to na naghihirap yung mga Pilipino, no? Hindi to ang perfect will ng God, no. Dahil gusto ng Panginoon na maayos ang ating pamumuhay, no. Kaya pinagpapasalamat ko, no, na hindi umabot sa amin, no, pero ganun pa rin. Panginoon, hinihiling namin yung tulong mo para sa mga nakakarami naming kababayan, no? Oo. Ganun. Meron po bang gustong mag-share or magtanong? Nakapagtanong sin May itatanong lang po ako.
Opo, oo. May kapatawaran po ba yung ganong ano, pangungurakot ng pera ng bayan? Mortal sin po yan. Pag namatay po sila, impyerno po yan. Mortal sin yan. Oo. Pero parang hindi Mortal. sila takot ano mapunta Oo, sa impyerno. oo, talagang ganun. Oo. Yes. Kasi Mga wala nag-guide. ganun, Wala grabe. Oo, nag-guide. Ano? Wala silang spiritual guidance. oo, wala ganun. Talagang ano. Oo. Kaya pagdasal natin na matigil to, kundi kawawa mga Pilipino. Hmm. Parang nag-a-adjust na lang tayo na parang part ng buhay natin to. Hindi po dapat part ng buhay natin to. Dahil meron pong budget para sa flood control. Mas malaki po ang budget ng flood control kaysa sa Department of Education tsaka sa Department of Health. Ganyan po kalaki ang yan, ang budget yan. Wala nga, Bishop, di na umasenso ang bansa natin. Oh, grabe, grabe. Oo. More to share. Sige po. Sa streaming. Alam mo, mag-share lang muna ako. Mamaya na ako magtatanong. Opo. Kasi yung pension ko ba, na Opo. hindi nag-reflect, hindi ko nakuha. Baga ano. So, nagtataka ako, sabi ko, nag-ano naman ako, nag-AKOP, di ba yung AKOP, yung Opo. Oo. annual confirmation. O ano naman ako, nag-annual confirmation naman. Sumunod na araw, pinacheck ko na naman. Sira naman yung ATM machine. Bakit gano'n hanggang ngayon wala? So, binerify yung balai ko kasi dati, ex-employee sa SSS. So, sabi ko ganyan, sabi niya, Mare, ba't hindi ka nagpa-update? Ako pa rin nagpa-update ako. Anyway, hindi naman doon iikot yung ano. Pero konektado sa baha natin, yung kaibigan ko, yung mga batchmates ko na nasa ibang bansa, nakita yun ng nalaman dito. Ay, Emily, ano nangyari sa inyo? Sabi ko, yun po, ano yung nakita ninyo sa news? Di yun ang nangyayari dito ngayon. Kaya Mm-mm. nung chikat namin, mapadala ka namin ng ano, kahit konting alas. Sabi ko, Lord, salamat, di ba? Yung Praise Jesus. Oo. wala kang pera, may pumasok. So Opo, sabi ko, praise Jesus. hindi mo ba talaga overwhelming yung kanyang Oh. biyaya na alam niya, o sige, hindi mo pa makukuha yung pension mo. Baka itong linggo ko, di pa mo. Bigyan muna kita. So, Oo, talagang praise Jesus. nakaka-amaze kasi kapag tinutulungan ka na hindi mo Opo. in-expect. Yan. Mm-mm. Hindi mo Purihin ng in-expect. Panginoon, ha? Oo. Yung lumakalain, tapos biglang may darating. Oh, praise God. Kasi sakit na ng ulo ko kung saan ko kukunin yung pambili ng ulam, di ba, Opo. pambili ng gamot. Opo. Salamat, Bishop. Thank you, Salamat Lord. kay Lord. Thank you, Lord. Oo. Itaas natin yung mga may sakit, no, sa ating prayer group, no, sa mga taong alam natin humingi ng tulong sa atin ng panalangin, no, sa kanilang kagalingan, sa kanilang sakit. Ipagdasal po natin, no. May power po yung prayers, no, may power po yan, eh. Oo. Thank you, Lord, for the faith that you have given us. Kasi mga iba na nawala ng pag-asa dahil sa kahirapan sa buhay. Hihingi at itong biyayang ito, no, na yung pananampalataya natin at pag-asa sa Panginoon. Oo. Praise Jesus. Oo. Po gustong magtanong, pero umpisahan ko na. Sige po, sige po. Meron po akong nabasa sa Facebook eh. Sabi doon, yun daw, yung lalaki na nangungumpisal na punta sa impyerno, kasama niya yung pare na father Opo. confessor na siguro, parang ganon. Kasi Opo. ang explanation doon, nyari ho, magbigay ako example tayong dalawa. Ah, Opo. dapat daw po pala ang pare, ito po ang kaklaruhin ko sa inyo eh. Dapat daw po pala ang pare, parang doktor, hindi lang po nagbibigay ng absolution, kundi parang bang nagbigay lang ng, o ito, gamot mo sa kolesterol. Without Mm. even explaining bakit tumaas ang kolesterol mo, anong dapat mo gawin, anong hindi mo dapat gawin. Ganon din daw po sa pare. Laging kinukumpisa, laging pinapatawad, pero hindi niya pinagsasabihan na masama iyan, ganyan. Ano ho ang ano nyo doon? Gaano po ba katotoo yun? Of course, yung mga ganyang stories, um, maaaring totoo, no? Kasi private revelation yan, eh. Kaya, iba po kasi scripture, iba yung sacred tradition, tsaka yung official teaching ng church.
Ayan po, public ano yan, public revelation. Yung private revelation, ano po yan na kailangan imbestigahan, no? Kung totoo o hindi, no? Kaya ang church masyado ano siya, mahigpit yan. Iniimbestigahan ng church kung totoo yun o hindi, no? Sa tungkol sa private revelation. Halimbawa, yung kay Sister Faustina, yung Divine Mercy. Ang tagal ilang taon yan na tinignan ng church kung totoo ba yan o hindi. O baka ano lang ni Sister Faustina yun, no? Pero after how many years? So, yung mga ganyang kwento po, iniimbestigahan po ng simbahan, no? Pero siguro, ang gusto kong bigyan ano dyan, din, yung tanong nyo, ano ba yung role ng pare, no? Sa confessional, no? Environment. Unang-una, yung pare dyan, unang-una, ano siya, physician, no? Physician siya ng kaluluwa. Doktor siya ng kaluluwa. Ngayon, sa pagiging doktor niya sa kaluluwa, ang umiiral dyan yung mercy ng God. No? So even nung kasi ang confession kasi hindi po counseling 'yan. So dapat ng confession na ano po yan, sandali lang 'yan. No? Kasi marami din nakapila no. Iba ang confession, iba ang counseling. Kaya kung merong mabigat na problema, sabi ng pare, kung free ka, free din ako sa ganitong oras. Pwede kang pumunta sa akin sa opisina. No? Kasi dapat hindi tumatagal ang confession, mga 5 minutes lang yan eh. Oo, mga ganyan lang, no? So, yung pare, unang-una yan, physician siya ng soul. Kaya binibigyan agad niya ng absolution yan. Para yung soul mabuhay uli. Kasi patay yung yung kaluluwa. Patay yan pag may mortal sin, no? Ah, limbawa, I'll give you a correct example, no? Limbawa, itong mga corruption sa gobyerno, nangumpisa sa pare, po sa patawarin ng pare yan. Pero afterwards, advisean niya. Ngayon, pag-advise niya, mahaba yan. Kaya papuntay niya sa opisina niya for counseling para matulungan niya, no? Kung hindi, yung pagpapagaling, no? Healing. Kasi aside from absolution ng mercy ng God, it is a process of healing. No? Kaya kahit na paulit-ulit yan, pero habang tumatagal, maano na yan, dapat yung kasalanan niya ng mortal sin, na overcome na yan. No? Minsan, it takes sometimes, minsan 3 months. Sasabihin ng pare, sige, balik ka ng balik kasi yung confession, may power yan. Basta sasabihin lagi ng pare sa kanya, meron ka laging desire to repent of your sins. Kasi pag walang repentance at inuulit-ulit mo lang yan, wala pong effect ang forgiveness. On the part of the penitent yun, kailangan niya na repentance. On the part of the priest, kailangan sabihin niya, if you do not repent, you will go to hell. No, pero kung ino-overcome mo 'yan, no, okay yun, may effort. So hindi siya ang kanyang yung duty ng priest ay hindi niya napapabayaan. Kasi nasabihan niya eh. Ayan yung sinabi niya sa Old Testament nung kay Ezekiel, no? Na if you are like a watchman, para nasa tower ka, nagbabantay ka. Pag hindi mo binarn ang sinners, I will hold you responsible, sabi ni Yahweh. No? Pag di mo sinabihan yan, I will hold you responsible. Kaya mabigat sa pare, halimbawa, yung nangyayari ngayon sa lipunan, kailangan magsalita ang pare dyan, na hindi naman siya namumulitika, no? Sasabihin niya, mortal sin yan. No? Sa mga gumagawa ng ganyang corruption sa gobyerno, ano yan? Mortal sin yan. Pag ginawa niya yan, nagawa niya yung kanyang duty. Pero pag hindi siya nagpipreach tungkol, siguro mag-preach siguro kahit na in 1 year, mga ganun 2 beses, 3 beses, ni-remind niya yung mga tao. No? Nagsasermon ka, pero hindi ka namumuliti ka. No? Iba yun eh. Iba yung nagsasermon ka, iba yung namumuliti ka. No? Sabihin mo lang, ayaw ni Lord yan. Sabihin mo sa Bible, ito yun. No? Ito yung turo ni Jesus sa simbahan niya. So, 2 bagay po yun. No? Sa role ng pare, kailangan niya sabihin sa tao. Pangalawa, yung sa repentant, yung sa penitent, kailangan
meron siya repentance. Kasi pag hindi in-insist ng pare yung repentance, walang effect ang confession. Wala po yung kahit absorb ng pare yun pag wala repentance yung tao. Walang effect yung ano. Kung akala niya pinatawad siya, actually walang ano yun, walang kapatawaran yun kasi hindi ka nag-repent eh. Pero kung paulit-ulit, okay lang yun. Basta nag-repent ka lagi. May effort ka. No, kahit na paulit-ulit yan, no? Especially sa mga ano, I'll give you an example, no, sa mga ano, mga maraming scene ngayon sa mga kalalakihan yung ano eh, yung tungkol sa pornography, no? Ayan na ngayon sa ano, sa mga pag-uusap ng mga ano, napakalakas na pornography, no? Tapos yung ano, fornication, tapos yung masturbation. Oo. Ngayon, yung ano, yung ginagabayan mo yung penitent, kahit na sinasabi niya, o ano mga ginagawa mo? Lagi ka ba tumitingin sa porn sites o iniiwasan mo ba yan? O tinutulungan niya yung tao. Pero every time nagkakasala ka, go back to ano to confession. Oo, walang problema doon kahit na paulit-ulit hanggang there come a time magkaroon siya ng healing. No, kasi yung confession kasi meron yung ano yan, merong power yan. Parang ini-exercise ka, no? Kasi when you are in sin, you're under Satan. Di ba sinabi ni Jesus, no? Anyone who sins is a slave of sin. Sinabi ni Jesus sa John 8, no? The Son of Man came to free you from sin. The truth will set you free. Kaya yung power po ng ano ng confession. Exorcism po 'yan, no? Kaya between exorcism na mga nakikita niyo sa mga YouTube na nagdadasal ng prayer, mas powerful ang confession kaysa sa exorcism. Kasi exorcism sacramental 'yan. Unlike yung confession, sacrament po 'yan. So, ano kaya yung ano, ang kahit na sa exorcism, nililid mo siya sa ano, confession. Kasi sacrament yan, may power yan. Because the sacrament is Jesus himself. You encounter Jesus in the sacrament. So, ibig sabihin, yung pare, para sa confessional box siya, he acts in the person of Jesus. Sa Latin po yan, in persona Christi. In the person of Jesus. Tapos kaya yung penitent, lumalapit siya kay Jesus. And Jesus is compassionate. At the same time, sinasabi ni Jesus, sa woman caught in adultery, go and sin no more. Ayun po mahalaga. Absolution, neither do I condemn you, sabi ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya, go and sin no more. Nung sinabi ni Jesus, neither do I condemn you, ayun po absolution. May power yun. Para hindi na magkasala uli yung babaeng nahuli sa act of adultery. Thank you. No, so ayun po yung pinakaano, ayun lang pinakaano, no? Oo, sige po. O, next question po. Sige po. Ako gusto magtanong. Bishop, Ah, ako sige po. po. Ay, Sige po. sige po. Okay po. Brother Sino Ali. po? Sino po? Sige po. Bishop, yung ano, yung katulad niyan may mga politiko na nagdo-donate sa simbahan. Opo. Ano po yung magiging kasalanan doon? Unang-una, Lalo na pag galing, siyempre hindi naman natin alam kung kinurap niya yun o galing talaga sa oo. ano niya. Oo, maaring part ng kanyang penance nung nangumpisal siya, sinabi nung pari siguro lang maaring sinabi, yung mga ninakaw mo, maaring kinumpes na yon, i-donate mo sa mahihirap yan. No, i-donate mo sa mga ano, sa simbahan na meron charity. Kasi kailangan po yan ano eh. Ang tawag po diyan ano, reparation. Kailangan po pag may ginawa tayong kasalanan, ayan po yung indulgence eh. Kasi yung indulgence po, pinatawad ka ni Lord, pero yung eternal guilt, kasi yung punishment po kasi dalawa klase yung punishment. Eternal guilt, nawawala yun sa absolution ng pare. Pero yung temporal punishment, nag-remain yun. Na kailangan, mabago mo yun, kaya may mga penance. No? Para mawala yung, ano, yung temporal punishment, no? Ayun po yung indulgence na sinasabi ng church, no? Yung eternal guilt, pinatawad po yun. Ngayon, yung temporal punishment, kailangan po yung ma-repair. No? Parang tao, parang yung bata kunyari, no? Laging example natin.
naglalaro sila na bato niya yung ano, yung yung window nabasag. Humingi siyang tawad. O pinatawad siya. Pero sabi ng may-ari, o paggawa mo yung ano bintana, paggawa mo yung bintana. Ayun po yung reparation. So, alimbawa, yung pera kunyari lang no na galing sa corruption, maring ay ng penance niya. Ibalik niya sa tao at hindi niya alam kung saan niya babalik kaya donate niya sa simbahan. No? Tapos sabi niya sa simbahan, para po saan to? Diba, sa mga, diba, sa flood. Kaya nagnakaw ka ng bilyon, tapos nagsisi ka kunyari, "Oh, Lord, I'm sorry. Ninakaw ko yung pang flood control. Dami namatay, dami nakasakit, ang dami nahirapan ng buhay. Ngayon, bilang ano niya, penance niya, yung ninakaw niya, mga yung minatira pa, no, baka hindi pa nag-asos. Ano niya, itulong niya sa tao yun. Itulong niya, no? Para yung kanyang, ano, yung kanyang temporal punishment ay maayos. Kung hindi, magtatagal siya sa ano niya, purgatory. Ayun po yung purgatory, na hindi mo natapos yung temporal punishment mo sa mundong ito, doon mo babawiin, no, sa purgatory, no? Kaya ano, ngayon ang tanong mo naman tanong sa pare. Kunyari lang alam ng pare, yung perang yun ay galing sa nakaw. O mga iba galing pa sa drugs, no? Sabihin, Father, nakisisi ako. Kapos sabihin ng pare, ano yan, huwag mo nang gagawin yan, no? Pero yung perang dinonate mo, gagamitin ko yan sa mga taong naapektuhan ng iyong kasamaan. Hindi niya pwedeng gamitin yung pera para sa papaganda ng simbahan. Hindi niya pwedeng gamitin yun. Hindi niya pwedeng gamitin yung pera para sa kanyang, kunyari, katiketical program. Hindi, gamitin niya yung dinonate ng tao sa mga naapektuhan ng kanyang kasalanan. Doon niya ibibigay yung pera. No, ayun naman trabaho ng pare. No? Ayun ang trabaho ng pare. Oh. Sige po, okay po yun. Salamat po, Bishop. Oo, ayun ang gagawin ng pare dapat. Oo. Thank you, Brother Aldrin. Sino pa po? Sister Karina. Sige, Sister Ems, ikaw susunod. Bali, Sige ako, po. Bishop, good evening po sa lahat. Good evening po sa inyo lahat. Apo. Ay, sorry, ako po muna ba? Tama po ba, Sister Jess? Ako muna po? Sige po. Sister Emmy. Sige po. Kaya malaki mo, Bishop, ha? Oo. Sige po. Sorry po, at Sister Jessica, ako muna po ba? Oo, sige na, sister. Ano? Karina. Okay, Sige sige. po. Sorry po. Sige po. Sige. Okay po, Sister Karina. Sige po. Apo. Bali, Bishop, naririnig ko po kasi sa mga priest na, for example, kayo po, ang tinatawag, for example, itong yung mga tungkol sa religion ng sa Pilipinas. So, Biblia po, yung mga religion sa Pilipinas, yung mga Opo. ayan nga, Protestant, tapos po yung Muslim, Islam, tapos po yung Buddhism, tapos po yung katulad yung CCF, parang sila po yata yung pinakamalaking ano na ngayon yung organ or whatever kung ano po yung tawag sa kanila. Opo. Tapos yung may mga iba pa kasi sa lugar namin, marami po talagang mga born again. So bali Opo. Bishop, sila po ba yung sinasabi ng yung parang ang identification na lang pagka nagpi-preaching, parang Roman Catholic and Protestant, all of those religion right now is Protestant. Ganun po ba ang consideration na po ba? Or ang tinatawag po ba na yan, tungkol po kung paano dinidistinguish yung mga born again? Ganun po ba? Oo. Thank you po. Yung mga, okay po, no? Yung mga born again, yung mga protestante, ang tawag po dyan, mga non-Catholics, no? Non-Catholics, no? Or separated brethren, no? Kung tawagin natin yan, no? Nahiwalay sila. Yung mga Muslim, mga Buddhist, mga Hindu, mga taga-ano, ang category po niyan, mga ano po yan kasi, mga pagan religions po yan, pagan religions, no? Kaya, halimbawa, ang programa po dyan, may tinatawag tayo interfaith. Yung interfaith, ayan po yun sa mga Muslim, yung ibang pananampalataya. Samantala sa mga protestante, mga non-Catholic, sa tawag po dyan sa programa, ecumenical. Ecumenical kasi pare-pare kang Kristiyano Nakiklaim kayo, puro Kristiyano kayo Pero sa mga iba-ibang religion, ang tawag po dyan, interfaith. Interfaith, no? Kaya halimbawa, ginawa nila ni Saint John Paul II, no?
October 4, yung tinatawag na Assisi, gathering sa Rome. Iba't ibang relihiyon. Ang tawag puro na interfaith. Pero kapag January, one weekend from January 18 to January 25, ayan po ang tawag na ecumenical. Ibig sabihin, mga non-Catholics tsaka mga Catholics nagpe-pray together for unity. So, ganun po yan, no? So dalawang kategory po yan, Sister Karina. Ecumenical, ayan po yung mga non-Catholics. Pero they claim to be Christians. Ecumenical lang tawag po dyan. Sa mga ibang relihiyon, ang tawag po dyan, interfaith. Kasi ibang kanilang panampalataya, no? Na sa ating tingin, mga pagano, no? O false religion. False religion, no? Kasi dumating na si Jesus eh. Pinakita ni Jesus ang tunay na religion, no? Nung tinatag niya ang simbahan niya. No? Kaya false religion ang mga Muslims, mga Buddhists, mga Hindu, o kung ano-ano pa. Samantalang yung mga non-Catholics, hindi sila false religion, pero sila, ang kanilang panampalataya ay hindi full, hindi puno. Kasi sa Catholic Church lang ang fullness of faith, ang fullness of revelation, no? Kaya ibang approach diyan dahil ecumenical yan eh, ibang approach, no? Ganun, no? Oh. Ayun po, sige po, gusto niyo i-follow up si Sir Karina yung tanong o dalawang bagay po, dalawa po yan eh. Hiwalay po yan sa mga non-Catholics at sa mga ibang panampalataya interfaith, no? Oo. Okay. Ganun po. So Bishop, bali po yung ibig sabihin po, for example, yung dating daan at saka yung Opo. born again. So bali yung born again, consider silang ecumenical. Tapos yung Opo. dating daan, interfaith. Tama po ba? Yung sinasabi ng dating daan, Kristiyano raw sila eh. Ay, okay po. So masasama sila sa interfaith, sa ecumenical. Masasama sila sa ecumenical. Okay po. Oo. Tapos yung born again po, bali, sila? Ecumenical din po. Oo, ecumenical ang trato dyan kasi wala silang fullness of faith eh. Kasi ang kanilang religion naman, man-made eh. Kasi ang founder nila man-made. Ang founder nila mga tao, hindi naman si Jesus eh. Ang founder lahat ng mga non-Catholics, tao ang founders yan. Sa Catholic lang ang founder si Jesus. Oo. Pero dahil kahit na tao sila nag-found nila, pero they claim to be Christians, kaya ecumenical tayo sa kanila. Ecumenical. Oo. Pero sa mga Muslim, sa mga Hudyo, no? Sa mga Buddhist, sa mga Hindu, ang tawag po sa kanyan, interfaith. Kasi hindi sila kiklaim na Kristiyano sila. Oo, ganun. So dalawa po yan, dalawa. Oo. Okay, clear na po, Bishop. So baling Protestant, consider silang interfaith din po. Ay, baling Protestant po pala, kinukonsider silang ecumenical. Ecumenical. Tama po. Ecumenical po. Okay po. Thank you po, Bishop. Thank you. Sige po. Oo. Ano ang iyong tanong? Medyo iba ng konti, Bishop. Okay po. Kasi gusto ko lang malaman, bakit kaya tayo parati na lang nakakaranas ng pain, suffering, hardship? Oo. Yan yung mamamayan natin, Pero, since napag-usapan natin ng mga politiko, ganyan, bakit sila parang patuloy yung mayaman? Ikaw nga ba, di ba, sabi, pag nagkagaw na sa Pilipinas, labas na lang sila ng bansa. Kasi meron sila mga passport. Opo. Paano naman yung mga mamamayan natin na nakakanda landslide? I mean, ano ba yun? Wala namang, may kinikilingan ba si Lord na Opo. lalong yumayaman? Saan Opo. kaya doon? Tao? Oo. Hahanapin ko sa Psalm 73 po ata yan eh. Ay, hindi po reklamo ng Ayan din ang prayer ng isang psalmist. Oo. Sa Psalm 73. Siguro maganda basahin niyo po yan. Medyo mahaba to, no? Pero yung tanong nyo, Ate Emily, ayan din po yung tanong nung mga faithful kay Yahweh. Psalm 73, Bishop, no? Psalm 73. Babasahin ko. Nakalagay po to.
God is good indeed. But I had nearly lost confidence. My faith was almost gone because I was jealous of the proud when I saw that things go well for the wicked. Nakita niya ba? Mm. Nagreklamo rin siya, parang tayo. Kami, Panginoon, nagtatry kami na maging tapat sa'yo. Pero nakita namin yung mga wicked. Ang ganda ng buhay. No? Ayun ang tanong niya. O, nakalagay pa sa verse 3. Basahin pati, actually, mahaba ito hanggang 28 eh. Babasahin ko pang konti, no? They do not suffer pain. Ayun sabi niya, verse 4. They do not suffer pain. Of course, they suffer pain, pero may gamot sila agad, eh, no? They are strong and healthy. Gaganda ng mga skin, lalakas, may mga vitamina, kompleto eh. They do not suffer as other people do. They do not have the troubles that others have. Mm. Mga troubles natin, wala naman sila kanyang troubles eh. Saan tayo kakain? Ano yung paano pambayad natin ng bills? Wala naman silang kanyang troubles eh. And so they wear pride like a necklace. Mayayabang. May power eh. And violence like a robe. Diba? Pwede silang pumatay, pwede kayo pakulong. No? Mm. Their hearts pour out evil. Puro kasamaan ang ginagawa eh. Left and right ang nakaw. Left and right. And their minds are busy with wicked schemes. Nag-iisip. Pero may savings natin, tataksan pa. Di ba? Lahat lang iniisip kundi po masama. They laugh at other people and speak of evil things. Tatawa-tawa sila sa atin. O yan, tatawa yan. Naki-Lord kayo. Yan nangyari sa buhay nyo. They are proud and make plans to oppress others. Nangaapi. Sinisira yung mga puno natin. No? May batas pa eh. Para ipagtanggol sila. Pag nagreklamo ka, kukulong ka. No? Ano pa ba? Ito na. So, Bishop, paano inaayos ni Lord yun? Ayan po yung divine providence. Gumagawa si Lord ng paraan eh. Maaring madisgrasya sila. Whatever. Matagal O, tagal eh. Parang when eh. Ito maganda ng verse 13. Is it for nothing then that I have kept myself pure? Lord, parang useless ang pagsunod sa iyo eh. And have not committed sin. Oh God, you have made me suffer all day long. Every morning you have punished me. Parang ako pinaparusahan mo, Lord, hindi sila eh. Parang ako napaparusahan eh. O gagawa ng parang si Yahweh. O sa verse 18 yun eh. Kaya nga nagadasal tayo eh. Kung baga Israel nagdasal, pinatay niya yung mga kaaway ng Israel. 84,000 pinatay ni Yahweh one night. No? Kaya nga mga iba katanong eh, dapat kailangan magdasal tayo ng ganyan. Ano, di pagtanggol mo naman kami. I understood what will happen to the wicked. Sinabi niya, what will happen to them? Bahala na si Yahweh. Bahala na si Jesus niyan. Pero gagawa ng paraan ang God na hindi pwede na masyado tayong inaapin, no? Then tapos ganyan, they will be destroyed. They will go down to a horrible end. They are like a dream that goes away in the morning when you rouse yourself. Ito po, Psalm 73, no? Na binanggit ko pa ng kaunti. Mahaba ito eh. Babasahin namin, Bishop. Gagawa ng justice si Lord. Hindi po pwede walang justice si Lord. Hindi pwede. No, sa akala natin bisa nadidelay si Lord eh, no? Lord, mukhang delay ka sa pag-justice eh. Hindi, gagawa si Lord in His time. No, kung meron actually maraming temptation, yung mga pare, nakikita niya kasi yung sufferings ng tao eh. Pag nagsalita yung pare, sabi siya, aktivista. O komunista siya. O meron sarili siyang namumulitika. Pero yung genuine na pare, prophet siya, prophet. Sinasabi niya out of love para ma-convert din yung sinners. Ako, halimbawa, pinipreach ko po ito, no? Na sinasabi ko, mortal sin yung ginagawa ng pangungurap sa gobyerno. Ginagawa ko po yan para ma-convert yung mga taong gumagawa niyan. Kasi after ako sa kaluluwa nila. Diba, sinabi ni Jesus, diba? What does it profit a man if he gains the whole world and suffers the loss
of his soul. Sinabi ni Jesus sa Matthew. Kaya halimbawa tayo, sinasabi natin, yung mga corrupt na yan, no? Diba sinabi ko, mortal sin yan. Mapupunta sila sa impyerno para ma-convert sila. Pero kung ayaw nila ma-convert, nasa kanila yan. Pero nung pagsabi ko dyan sa kanila, wala ko ibang motibo. I am after their salvation. At sa mga taong hirap na hirap ngayon na walang pag-asa, sinasabi ko sa kanila, gagawa ng paraan ang Diyos para makamit natin ang hustisya. Hindi po pwede to. No, taon-taon ganito nangyari sa atin. No, masisi pa pa ang Diyos. No, Lord, bakit ganito? Tinuro ng Diyos eh. Ayan na may kasalanan. Gumawa kayo ng batas. Kumilos kayo. Huwag niyo iboto yan. Pinaboto pa natin eh. No? Ganun yan. So, ayun po, Psalm 73. Psalm 73. Basahin niyo po, no? Oo. Thank you, Sister Sige po, oo. Kasi Bishop. Bishop, parang since time immemorial, mula nung magkaisip ako, wala na Oo. akong nakakita leaders na umayos eh. Opo, oo. Sabi ko, Oo. ilang taon na ako, hindi pa rin ako, wala pa ako Oo. nakikita pagbabago na maganda. Oo, Tapos pala eh. maganda, di ba, Bishop? Oo. Kaya siguro maganda po sa prayer natin sa Our Father. No? Deliver us from evil. No? Tinalakay po natin yan. Deliver us from evil, Lord. Tinalakay po natin sa Our Father eh. Tapos, di ba sa misa sinasabi natin, deliver us, Lord, from every evil and grant us peace in our days. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety. Ang dami tayong anxiety. As we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. No, ayan, lalo mga senior citizens na hindi nakapag-ipon, katulad natin, no? Malaking anxiety lagi yan. Pero sa misa sinasabi sa atin lagi, free us from all anxiety as we wait in joyful hope, no? At gagawa ng paraan niya si Jesus, no? In a mysterious way, you know? Lord, paano? Bahala ka na kumilos, Lord, no? Kasi ito laging tao, very anxious. No? Very anxious yan, no? Ma-hospital ka, pambayad mo, wala kang ano, manggamot mo, pagkain mo, wala kang time na mag-enjoy. Kasi karapatan mo yan, mag-enjoy ka sa ano, sa mundong ito, no? Dahil mundo to ni Lord eh. Mundo ni Lord to, binababoy ng mga masama. No? Ano to ni Lord? Itong mundong to, mundo ni Lord to. Binababoy ng masama. No? Kaya gano'n po, no? Pakibasa po yung Psalm 73, no? Papaintindi sa inyo ni Lord, no? Gagawa siya ng paraan, no? Thank you. Para satisfy. Basahin ko natin. Sunod, Salamat Oo. po. gusto Thank mag... Sige you. po. Sige po. Sino po gusto magtanong? May oras pa po tayo, mahaba pa. Sige po. Sir Emma. Ma'am Jessie, Bishop, pwede ko Opo. pong malaman, sa isang araw po, gaya po, kasi nag-attend po ako ng, ng wake. Ngayon, dun sa wake, ang mass, halos every 2 hours, nagmamass. Tapos, nag-communion ako. Sabi ko, hanggang ilang beses kaya ako pwedeng mag-communion sa isang araw? Hindi. So, bali, nagdalawang communion ako, pero hindi ko na po, sabi ko, hindi ko alam kasi, baka mamaya, kasalanan na yun. Yung maraming times na nagko-communion. Oo, pwede po yun, no? Of course, ang pinakapayo ng church dyan, dalawa. Pero, kung ano, 3, 4. Halimbawa, kunyari, meron kang ano, halimbawa, yung pare, meron sa server. Naging misa sila, 4 na beses eh. 4 na beses din nagko-communion yung server. Hindi po kasalanan yun, hindi po kasalanan. Pero in-encourage lang ng ano, na kahit na 2 lang, kundi pwede pang 3. Wala po ano dyan, parang advice lang ng ano, ng church na para maging ano, na wag maging ano, routine, no? Pagtanggap. Pero hindi po kasalanan yun. Hindi po kasalanan yun kahit na tuwing misa magtatanggap kayo ng communion, no? Hindi po kasalanan yun, no? Okay. Thank you po, Bishop. Opo, oo. Ganun po. Sige po. Yung ano, yung siguro dahil nag-iisip pa kayo ibang tanong, no?
Marami po sa atin kasi lalo may edad na tayo, may mga sakit na po tayo, no? We are praying always for healing. Pero kung wala na pong healing, 'di ba? Topic natin redemptive suffering, 'di ba? Nung Colossians 1:24, 'di ba? I rejoice in my sufferings because in my sufferings I complete the sufferings of Christ for his body, the church. Alam niyo po, pag redemptive suffering 'yan, i-offer niyo 'yan sa mga taong hindi pa na-convert. Pangalawa, yung suffering po natin, ayan po ang pinaka-purgatory natin. No? Ayan po pinaka-purgatory na. Kaya mga iba nag-suffer a lot, no? Bago sila namatay. Ano sila? When they die, no? They go straight to heaven. Kasi yung purgatory nila nangyari na dito sa mundong ito. No? Tapos na yung reparation. No? Kaya sa mga, halimbawa ako, nag-suffer din ako, no? Lahat ng sufferings ko, pati mga sickness ko, ino-offer ko kay Lord lahat yan. First, for my purification. Para hindi na ako dumaan ng purgatory. Pangalawa, i-offer ko rin para sa ibang tao, no? Let us ask for that grace, no? Kasi lahat po tayo darating sa pagtanda natin, magkakasakit po tayo, no? At magkasuffer tayo at magkakasakit tayo, no? Kaya yung mother ko, nagsuffer din mother ko, no? Hanggang nagkaroon siya ng stroke, no? Ayun po pinaka-purgatory na niya, no? Kung mababasa nyo sa mga readings ng mga wake, no? Sa tingin ng tao, parang napabayaan siya ng Diyos. Pero in the eyes of God, no? Sa Book of Wisdom, no? Sa Book of Wisdom, no? Na binabasa lagi pag may patay. Ayun po readings the Book of Wisdom they have been purified and tried by God. No? Kaya ano na sila, malinis na. Ayun po yung pagtingin pananampalataya na. Sa tingin ng tao, bakit ako nag-suffer? Bakit ako ganyan? Parang napabayaan. Pero no. Nakalagay sa Book of Wisdom na laging binabasa sa wake na purify na sila ni Lord. No, kaya yung ating mga sakit, gamitin natin yan para means of grace, for our purification and for the salvation of others, no? Colossians 1, redemptive suffering ang tawag po diyan, no? Redemptive suffering, no? Kaya hindi lang po question to ng suffering, gawin po natin tong redemptive. Halimbawa, marami nagsuffer ngayon sa baha, no? Ako, nagsuffer ako wala akong tulog nagbabantay ako no? Tsaka inayos ko yung mga gamit ko. May mga bali din ako sa mga buto ko So we keep on praying for healing, for strength and comfort, no? Kasi dalawa lang po yan. Kasi yung pati anointing of the sick, no? Actually, pwede po kayo makareceive ng anointing of the sick kahit hindi pa kayo mamatay. Halimbawa, ikaw, Ate Emily, kapag halimbawa, gusto mo magpatawag ng pare, pagpa-anoint of the sick ka, pwede. Dahil sa edad mo na pwede na. No? So, pwede ka maka-anointing of the sick. Kahit na, halimbawa, in a year, maaaring twice or thrice or 4 times. Patawag kayo ng pare sa bahay nyo. Bigyan kayo anointing of the sick. Kasi hindi ang hulugan na anointing of the sick, mamatay ka na. Hindi. Because yung sickness mo, serious na. Serious na yung sickness mo. Kaya ikaw, Ate Emily, pwede kang magpatawag ng pare for anointing of the sick, no? Ganon. Bishop, Siguro, ano po, Brother Alvin? pwede naman pong yung anointing of the sick, pwede naman pong pumunta, di ba po? Opo, Kung pwede, kaya pwede. po. Kung Kaya kaya pa, po ng pwede. brother po, nung may sakit po siya, talagang pumunta po kami doon sa kaibigan po namin pare. Tapos sama na rin si nanay, nagpa-anoint na rin siya sabay confession. Opo, oo. Tapos, Opo, oo. kaya pwede naman Maganda po. po yung sacrament. Tama po yung Brother Alvin, oo. Pupunta na kayo sa pare, no? Kasi sacrament po yan Bibigyan kayo lagi ng grace yan, strength and consolation. Tapos, kung may purpose pa si Lord, papagaling ka physically. No? Kung hindi, pinupurify ka na para makapunta na sa langit. No? It's time to go home. Sabi nga ni Saint Teresa of Avila, sinabi niya, kasi namatay siya sa cancer of stomach si Saint Teresa of Avila. October 15 ang kanyang feast day, no? Ano sinabi niya? It is time, O Lord, that we shall see each other face to face. Ayun po yung pagtingin sa death Nung sabi niya, it is time, O Lord, to see you face to face.
Ayun po ibig sabihin yung strength ng sacrament of the anointing of the sick. No? Strength po yan, no? Strength yan, no? Tapos may consolation kayo na bibigay ni Jesus, no? Kasi talaga personal relation nyo kay Jesus yan eh. Personal relationship nyo kay Jesus, no? Oo. Bishop, Sige pa. hindi ba yung yung sufferings natin dahil dahil sa pagkain? Oh, bahagi po yan, bahagi. Oo. Part po yan, oo. Maraming causes po yung yung diet natin. Pangalawa, yung hindi tayo nag-exercise. Tapos yung mga kinakain natin, di ba, yung mga processed food, no? Yung lifestyle natin. Marami po yan, maraming dahilan. Ngayon lang, dahil since we live in a fallen world, gagamitin ni Lord na lang yan, no? Para gamitin niya yan for our salvation. Kasi yung parang yan, yung may isang bagay nasira, tapos gagamitin mo lang isang bagay. Ano ba yung gulong? Pumutok na yung gulong. Gagamitin mo lang yan sa ibang purpose, di ba? Maaaring siguro pag New Year, magano ka yung mga fireworks, gagamitin mo yung gulong para mag-apoy. Ang para sinasabi natin, no, tina-transform ni Lord ang ating sufferings to salvation. No? So, part of our fallen nature na mag-suffer tayo kasi limited tayo eh. Tapos, nandiyan dyan yung pagkain, yung ating exercise, yung pag-take care, lahat po yan kasama na. No? Ang gagamitan na ni Lord, nangyari na. Gagamitin ni Lord yan for our salvation. Ayun lang po yun, no? Ginagamit na yung parang yung sin. Yung sin, ginamit niya yan para salvation, para yung cross. Nung pagkapako niya, evil yun eh. Yung pagkapako ni Jesus, evil po yun. Bilang ginamit niya yung pagkapako sa kanya para mabigyan tayo ng kapatawaran. So, tinransform niya yung evil into good. Parang yung ginawa kay Joseph, no, sa Old Testament, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. Sinabi ni Joseph, no, you planned evil against me, but God used it to save His people. So, ang ating sufferings, maaari kagawa natin because of our food. But God used it for our salvation. Na, ayun po yun, no? Tina-transform ni Lord yung evil into good. Oo. Ayun po yun, no? Salamat po, Bishop. Oo, tinataas ko si Lord, no? Lord, tinataas ko po. Tinataas si Ate Emily, si Sister Karina, si Sister Min, si Sister Nikki, si Sister Emma, si Ate Edith, si Brother Egay, si Brother John, si Brother Aldrin, si Brother Alvin, si Bishop Lito, ang San Martin de Porres Church. Lahat po, Lord, ng mga nahihirapan ngayon sa buhay na ito, tinataas namin, Panginoon. Transform our sufferings for our purification and for our salvation. Bring comfort and strength to our sufferings. And if it is your purpose, O Lord, that we be healed for your glory, hinihingi po namin ang aming kagalingan. In Jesus' name, Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 God bless po sa inyo lahat, ha? Salamat po. Thank you po. Thank you. God bless po sa inyong lahat. Thank you. God bless po sa inyo lahat. Ate Edith, God bless sa Canada. God bless. Ate Emily, sige po, God bless po.